Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng Bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang JK Magracia, at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. ngayon ay Martes, September 2, 2025. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO Main Office now operational in new Pasay location. Go Negosyo pushes migrant empowerment ahead of ASEAN 2026. CFO builds strategic roadmap with multi-stakeholder input. CFO reports 91% of marriage migrants are Filipino women. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. This is a follow-up to our report last week regarding the transfer of the Commission on Filipinos Overseas main office. Starting yesterday, September 1, 2025, the CFO has officially ceased operations at the Upper Class Tower in Quezon City and has begun full operations at its new address, the 9th floor Next Gen Tower C4 Road, EDSA Extension, Pasay City. Clients with transactions from this date onward are advised to proceed directly to the Pasay office. The CFO also reminds the public that only those with official transactions will be allowed entry into the premises and a smart casual dress code remains in effect. The Commission says the move is aimed to provide a more comfortable and efficient environment to serve Filipinos overseas and their families.
For updates and further information, you may visit the CFO website at www.cfo.gov.ph or follow their official Facebook page at www.facebook.com/cfogovph. In other news, the Go Negosyo founder Joey Concepcion highlighted the need to include overseas Filipinos and their families in the Philippines legacy projects as the country prepares to chair the ASEAN Business Advisory Council in 2026. In an episode of the Chairman's Report hosted by CFO Secretary Dante Click Ang II, Concepcion stressed that OFWs are heroes who sacrifice for their families and the economy. He said that there will be programs to help them turn their skills into entrepreneurship when they return home. Secretary Ang noted that this advocacy complements the CFO's mandate, particularly for permanent and long-term migrants, and raised the possibility of extending Go Negosyo's youth mentorship programs into Philippine schools overseas. Concepcion agreed, saying an entrepreneurial mindset can empower migrants and the youth alike. He added that Go Negosyo will align its programs with ASEAN 2026, focusing on poverty reduction, MSME empowerment, and migrant mentorship as part of the country's legacy projects. On the other hand, the Commission on Filipinos Overseas has begun formulating its strategic roadmap through a multi-stakeholder focus group discussion facilitated by the Center for Research and Communications Foundation, Incorporated. The session was held last August 27 at the University of Asia and the Pacific in Pasig City. It brought together representatives from the CFO, the Bureau of Immigration, the Overseas Workers Welfare Administration, the International Organization for Migration, and Kabalikat ng OFW. The discussion aimed to gather perspectives from both government and non-government migrant-serving organizations to strengthen the CFO's programs and initiative for Filipinos overseas. The CFO says input from these partners will help shape a comprehensive roadmap to better serve migrants, their families, and the Filipino diaspora worldwide. Another news update from the Commission on Filipinos Overseas. The Commission on Filipinos Overseas has released data showing that almost all Filipino marriage migrants over the past decade are women. CFO records show that out of nearly 170,000 Filipinos who moved abroad for marriage in the last 10 years, about 91% were women. This means that for every Filipino man who migrates to join a foreign spouse, there are about 11 women doing the same. The report notes that most of these Filipino marriage migrants are wed to foreign nationals, while Filipino men petitioned by foreign women comprise of a much smaller group. The numbers have remained consistent year after year, indicating that this is a distinct feature of the country's international marriage migration. The figures also include Filipinos marrying foreigners as well as former Filipinos who have acquired foreign citizenship or hold dual citizenship. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Ngayong araw, tampok natin si Dr. LV Barroso, isang internationally trained healthcare leader, educator at public health advocate. Siya ang CEO, founder at president ng Fight Against Tuberculosis Among Filipinos Foundation Incorporated na nagbibigay ng malaking ambag sa laban ng ating mga kababayan kontra TB. Noong 2024, ginawaran siya ng Presidential Award for Filipino individuals and organizations overseas. May mahigit 39 na taon na karanasan sa public health at 17 taon sa pagtuturo sa mga universidad sa New York. Sa ating mga viewers at listeners, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga tanong sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live at babasahin po namin yan mamaya lamang. Tayo po ay kasalukuyan napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Ayan, so upang bigyan tayo ng mas malalim pa na paliwanag tungkol sa public health at laban kontra TB, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin. Let us welcome our guest for today, Dr. LV Barroso, multi-awarded public health advocate. Magandang umaga po at welcome po sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Good morning, Doc LV.
Doc LV, Nakamute po naka-mute po yata yan. kayo, Doc LV. Hello po. Ayan. Good evening po in the US at good morning po dito sa Yeah, Philippines. yeah. Thank you so much, RK. Ayan, magandang umaga po ulit, ma'am, or good evening po sa inyo ngayon dyan. Ma'am, dediretsuhin ko na po kaagad kayo, ha. Unang-una po, nagpapasalamat po kami at napaunlakan niyo po kami na mag-guest po sa aming maliit na programa. Alam ko, hindi biro na mag-alat mo ng oras, lalo na po yung time differences po. Pero ito na po tayo. Una po sa lahat, kinocongratulate po namin kayo. Ako po, bilang kabilang po kayo sa mga naging PAPIO awardees natin, in particular po, Banal Awardee. Ano po mo ang nararamdaman ninyo nung nalaman nyo na kayo po ay pararangalan ng PAPIO Award? Alam niyo naman, hindi naman lahat po na-awardan po ng ganyang kataas na timpalak po. Simple lang po, parang nagkaroon lang ng saysay ang mga ginawa kong serbisyo sa publiko. Ayun. So, Doc LV, thank you so much. Nakita ko po at napanood ko po ang mismong PAFIO awarding ceremony noong 2024 at talagang nakakagalak naman ang inyong efforts laban sa tuberculosis, especially dito sa New York po. Sa inyong pananaw, paano po nakatulong ang pagkilalang ito, yung sa PAFIO, sa iyong advokasya tungkol sa public health? Lalo na po sa pagpapatayo po ng Fight Against Tuberculosis Among Filipinos Foundation or FATF. So, yung tinanggap kong parangal ay naging unang daan sa mga gusto kong mabago pagdating sa pagsugpo sa tuberculosis sa Philippines. So, noong 2018, when I was a speaker on tuberculosis at the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, which is also known as the PITAC convention, I already had a plan to introduce some changes in the TB program in the Philippines, but I didn't have any voice and I didn't have any backup to support me in my TB advocacy. So, naging daan yung pagkatanggap ko ng award, naging daan yun sa gusto kong mga pagbabago sa TB sa Pilipinas. Yun po. Ayun, opo. Ngayon, ma'am, bilang isang Filipino health expert na yung inyong linya po ay nasa abroad po, ano po yung nagtulak sa inyo? Yun nga, sinabi na nga po, yung fight against tuberculosis among Filipinos. Ano po yung tulak sa inyo para tutukan ang laban kontra tuberculosis, particular sa ating mga kababayan? May nakita po ba kayong mga problema po dito patungkol doon na naging dahilan para yun na po yung maging advokasya ninyo po? So, dito po sa US, ako po ang pinaka-sole trainer ng tuberculosis skin test sa New York City Department of Health and Mental Hygiene, Bureau of Tuberculosis Control for over 30 years. Kung dito po sa US, na-trained ko ang majority ng nurses on tuberculosis skin test. So, naisip ko na bakit hindi ko pwedeng ma-train yung mga nurses sa Pilipinas. So, naging challenge po ito sa akin. Kaya sabi ko, pag nabigyan ako ng pagkakataon, yun ang gagawin kong pagbabago sa Pilipinas kasi gusto kong mapagtuunan ng pansin ng ang latent tuberculosis infection sa Philippines, which majority of the Filipinos don't know about it. Yan. Ayun, so thank you so much po, Doc LV. Pero pumunta naman po tayo dito sa part ng latent TB. Marami po kasing hindi gaano kapamilyar sa latent TB. Maaari po ba ninyong ipaliwanag ng malinaw ang kaibahan nito sa active TB at bakit napakahalaga na maintindihan ito ng publiko lalo na sa Pilipinas? So, ang tinatawag nating latent tuberculosis infection ay bago sa pandinig ng mga Pilipino. So, meron tayong dalawang klase ng tuberculosis. Ang alam ng nakakarami ay ang tinatawag nating active tuberculosis disease
na may simptomas ng TB. So ang taong may sakit sa TB ay may simptomas ng pag-ubo na may plema at ang pag-ubo na mahigit ng 2 linggo, lagnat na dumarating sa hapon at malakas na hawis sa gabi, panghihina ng katawan at pagbawas ng timbang dahil sa pagkawala ng ganang kumain. So yan ang tao na may karamdaman sa TB. Kung ang isang tao ay may sakit sa TB sa loob ng isang bahay, lahat ng kapamilya na nakatira sa bahay, yun ang tinatawag nating household contacts, ay maaring ma-expose or mahawa sa taong may sakit sa TB. So maari silang maka-inhale ng TB germs. Pero kung malakas ang resistensya ng isang tao, nasusugpo rin yung mga TB germs at napipigilan silang maging aktibo. So the TB germs become active in the body. Kung baga nakakatulog yung mga TB germs na yun, kung malakas ang resistensya ng isang tao at hindi naggagalaw o naapektuhan ng baga ng tao. So, ibig sabihin ng latent TB infection, wala silang pinapamalas na simptomas. They do not show any symptoms. Wala si Thomas. Yeah, they do not feel sick. Pero may mga TB germs silang natutulog sa baga. So, yan ang tinatawag nating latent TB infection. So, ibig sabihin, may nalanghap na TB germs ang isang tao, pero natutulog yung mga TB germs na yun sa baga ng tao. Ang makakapagpatunay na may infeksyon sa baga ang isang tao ay ang tinatawag nating test sa balat, which is called the tuberculin skin test. So, a person that has LTBI will have a positive result on the tuberculin skin test. Ang susunod na ginagawa natin kung merong infection sa baga ang tao. So to rule out active TB disease, pinapa-x-ray natin sila. So kung yung tao ay may infection lamang, ang resulta ng tuberculin skin test ay positibo, pero ang resulta ng chest x-ray ay normal. Yan ang makakapagpatunay na meron lang infeksyon yung tao na yon sa baga at hindi ang tinatawag nating active TB disease. Ang taong may active TB disease, positibo ang resulta ng tuberculin skin test, pero abnormal ang resulta ng chest x-ray. So, yan ang diferensya between those two, the active TB disease and the latent tuberculosis infection. Ayun. So, ma'am, base sa sinabi nyo dun sa mode ng pag-mga-test po, no po, nabalitaan po namin na kayo po kamakailan lang ay nag-conduct po ng mga testing sa Albay. Ano po ang naging resulta nito at ano po yung masasabi nyo na dapat nating maging tugon base po dun sa resulta ng kinonduct nyo pong TB testing sa may Albay po? Yeah, tama po yan. So, we tested the household contacts of TB cases in Ligao City. So, ibig sabihin po, yung household contacts ay yung mga na-expose na tao sa may sakit sa TB sa loob ng bahay. So, according to studies, about 50% of household contacts ay pwedeng mahawa sa taong may sakit sa TB sa loob ng bahay. So, pero kung matagal na may sakit na yung tao na yun sa loob ng bahay na hindi nagpapagamot, posibleng mahawa lahat ng tao sa loob ng bahay. So that means 100% of those living with that person with active TB disease ay pwedeng mahawa dun sa tao na yon. So kailangan po na ma-educate natin yung mga tao sa tinatawag nating latent TB infection para makapagpa-test po sila at mabigyan sila ng gamot para sa latent TB infection para hindi na po sila makadevelop ng active TB disease. So, kaya lang po, ang ating gobyerno po ay nakatutok lamang sa may mga active TB disease. So, kailangan din po na mabigyan ng importansya ang mga taong may latent TB infection. So, ang ating gobyerno po ay wala pong budget sa latent TB infection. At dito po
ang dapat na pinagtutuunan din ng ating gobyerno na maglagay tayo ng budget para sa latent TB infection para makabili din tayo ng gamot na yung tinatawag natin purified protein derivative antigen na ginagamit po sa tuberculin skin test. At para po makapagbili din po tayo ng gamot sa latent TB infection para yung mga may latent TB infection po ay mabigyan ng gamot para hindi na po sila makadevelop ng active TB disease. So, dahil po sa resulta ng ating programa dito sa Ligao City, lubos pong naintindihan ng aming mayor sa Ligao City na si Mayor Fernando Gonzales ang importanteng pagtuon din sa latent TB infection. So on our last day of the project in Ligao City, the government office they hold a recognition ceremony at dito po inanunsyo ng aming mayor sa Ligao City na maglalaan po siya ng 5 million pesos para sa pagsugpo ng TB sa Ligao City. So, napakalaking bagay po ito sa fight against TB at sa kalusugan ng komunidad sa Ligao City. So, yun po ang naging resulta ng aming project sa Ligao City. Ma'am, may follow-up lang ako, no? Bali po itong project nyo, yung ginawa nyo palang testing sa Albay, ay ang dala nyo po ay ano po, ang FATF po, no? Ang FATAFF po. Tama po ba nung pagpunta nyo po doon? Yan po ang Yes. unang project ng Fight Against Tuberculosis Among Filipinos Foundation. Yan po ang unang project. Pero hindi po natatapos dyan kasi sa next year po, next June naman po, meron naman po kaming another project which hindi ko pa po masabi kasi hindi pa po namin madesisyonan kung anong region po ang susunod na gagawa namin ng project ng latent TB infection screening. Ayun, so Doc LV nabanggit kanina yung sa FATF. So napakahalaga po ng organization po na na-establish po ninyo. Paano po ninyo naisakatuparan ang misyon ng inyong organisasyon kahit limitado pa po yung mga funds and resources po natin? May mga Filipinos po ba na tumulong voluntarily? Yan po, noong etong project po namin sa Ligao City, meron po akong major funder na bumili ng gamot. Dito po sa project na to, yung mga konting mga bagay lang katulad ng pagpakain sa mga tao, yung mga incentive, konti lang po yun. Nakukuha na po namin yun sa mga small donation to the foundation. Pero ang pinakamalaking gastos po ay yung pagbili ng gamot. So, kung nakakakuha naman po kami ng major funder to buy the drugs, the TB drugs, malaking bagay po yun na naisa sa katuparan namin yung mga plano naming latent TB infection. Ayun po, no, ma'am. So, nabanggit nyo nga po yung ano po, yung sa gamot po, no? Sa supply po ba ng gamot natin po, ano po ba yung mga challenges natin tungkol dito? Saan po ba tayo nagsosource dito? Kasi syempre, inaano natin, consider din natin yan. Kami syempre sa Commission ng Filipinos Overseas, nagkaano rin tayo, nagtatap din tayo ng mga tulong na the donation. At ito na yung platform din po ba para dito po sana. Saan niyo po ba inaano po yung gamot? Sino-source out? Ano pa po ba yung mga challenges natin dito para malaman din ng ating mga tagapakinig at tagapanood at baka maaaring makatulong din sila sa intention natin na matulungan kayo dun sa challenges tungkol sa gamot po. So, yung TB drugs po sa latent TB infection, meron na po tayong tinatawag ngayon na short regimen. So, ang pinakabago po na gamot is 12 para sa 12 weeks na gamutan lang po yan. So, yung pinakamahusay na gamot sana is yung tinatawag natin na combination ng ionate saka repapentin. Kaya lang po, wala po tayong manufacturer ng repapentin sa Pilipinas. So, kung bibili pa po ako sa ibang bansa katulad ng India,
mahabang proseso pa po yun kasi dadaan pa yun sa FDA pa bago ko madala yung gamot papuntang Pilipinas. So, pinagbuti ko pong kumuha na lang ng gamot na galing dito sa Pilipinas. So, meron din po tayong mga gamot na for short course regimen dun sa latent TB infection na makukuha din po dito sa Pilipinas. And na-realize ko po na kailangan i-patronize ko na lang kung ano yung produkto na makukuha ko sa Pilipinas kesa sa ibang bansa. So since nakakuha naman po ako ng major funder dito sa Pilipinas, yung ang major funder po natin doon sa Ligao City ay si Mr. Frederick C. Siya po ang bumili ng gamot na TB drugs for that TB screening in Ligao City. So, kung meron naman po akong makukuhang mga big companies or yung mga may kaya po sa Pilipinas na pwede naman mag-abuloy ng pagbili ng gamot, napakalaking bagay po 'yon. Yeah. Thank you so much, Doc LV. Nabanggit po natin yung help and support ng ating mga Filipino communities at maraming salamat po sa mga Pilipinong tuloy-tuloy po ang pagsuporta sa FATF. Ngayon po na nabanggit po natin to, gaano naman po kahalaga ang local support gaya ng LGU o local health units para sa mga programang tulad ng FATF? So, napakalaki po ang naitulong na suporta ng local government. Kung hindi po sa suporta ng Ligao City government dun sa project na dinala ko po sa Ligao City ay hindi po magiging successful. So, flawless po yung flow ng araw-araw na activities namin dun sa TB screening dahil po preparado po yung Ligao City government saka yung City Health Office po which is the branch of the Department of Health dun po sa Ligao City. So lahat po ng activities namin flawless po. So ang sa akin po without their support I would not think that that project would be successful. Ayun, so laking tulong nga din po, no? Kumbaga, kombinasyon po ng private at saka ng ating local government units. Pero nandiyan na tayo sa usapin po na 'yan. Bukod po sa mga tulong pinansyal, ano po ba yung pwedeng may ambag ng isang ordinaryong tao laban sa sa usapin ng TB? Paano ba natin siya maapula kasi syempre hindi naman lang donasyon lang. Kung halimbawa may mga ganung mga concern sa isang komunidad, paano maagapan? Malayong lugar, ganun po. Wala masyadong Yeah. serbisyong medikal. I'm hoping na magpaabot ng suporta ang mga Pilipino overseas na maibahagi nila sa mga Filipino sa Pilipinas, especially those with TB na nangangailangan po ng tulong. Kung maibabahagi po ng mga Filipino overseas yung mga tinatamasa nilang benepisyo dito po sa Amerika, malaking tulong po yon. Dahil yung recent report po natin, according to the recent report, 70 Filipinos die every day of TB. So kung hindi po natin malalabanan ang pag-spread ng TB sa Pilipinas, darating po ang araw na lahat ng tao sa Pilipinas ay may magkakaroon na po ng latent TB infection, which can lead to active TB disease kung hindi po sila natitest at hindi sila nabibigyan ng gamot para hindi na sila mag-develop ng active TB disease. So, napakalaking bagay po na kahit konting tulong man lang na maibibigay ng mga Filipino overseas, malaking bagay na po yon na maitutulong nila sa Pilipinas. Thank you so much, Doc LV. Ngayon pong naka-live po tayo. Meron po tayong mga tanong galing Facebook page mula sa ating masugid na viewer na si Rowena Fernandez. Ang tanong po ay, ano po ang pinakamalaking misconception ng mga kababayan natin tungkol sa tuberculosis?
So, ang pinakamalaking conception, Misconception po. misconception, ang pinakamalaking misconception ay hindi naiintindihan ng Pilipino na merong tayong tinatawag na latent TB infection. Kasi naiintindihan lang ng Pilipino yung mga taong may active TB disease na nagsushow na ng symptoms. So, hindi nila nalalaman na ah, yung tao na na-expose to those with active TB disease, meron na rin silang TB germ sa baga nila na pwedeng one of these days, kung hindi sila nalalapatan ng gamot, ay pwede rin silang makadevelop ng active TB disease. So, yung mga tao, alam nila na kailangan lang nilang mag-avoid dun sa may mga simptomas ng TB kasi yun ang nakakahawa. So, hindi nila naiintindihan na meron din tayong tinatawag na infection na meron na ring TB germs yung tao na yun, kaya lang hindi pa nagiging aktibo kaya hindi pa nagsushow ng symptoms. Ayun po. So, isa pa ulit ma'am, may isang tanong pa po. Isa naman to mula kay Binibining Angelo Carillo. Ang katanungan po niya ay, ano ang pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang public health advocate na gaya niyo po ma'am upang maging matagumpay sa kanyang advokasya? So ito naman medyo personal naman po yung tanong niya ma'am. Ano po yung pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang Yeah. health advocate po? So, ang pinaka maano po is yung kahit na napakaraming degrees ang isang tao. Ako po, napakarami kong degrees. Yung, yung mga degrees ko po na yun, walang saysay po kung wala naman akong naibibigay na tulong. So, uh, kung wala naman pong naibibigay na yung tinatawag natin, if you're not giving back, wala pong saysay yung mga titulo o mga degrees na natatanggap po natin. So, kung yung katulad po ng I'm gonna quote something in the Bible. Ang sabi po ni Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Ang sabi po ni Peter, yes, Lord. And then tinanong din po ni Jesus si Peter the second time, Peter, do you love me? Ang sabi po ni Peter, yes, Lord. Ang sagot po ni Jesus, kung if you love me, feed my sheep. So, ibig sabihin po noon, kung mahal po natin si Jesus, kung mahal po natin ang Panginoon, kailangan po mag-ambag tayo ng tulong sa kapwa-tao. Hindi lang in terms of spiritual, but serbisyo po sa kapwa. So, wala pong ah, ah, wala pong kasaysayan ang eksistensya natin dito sa mundo kung wala man lang po tayong maitutulong sa kapwa-tao. So, importante po yan. Napakaganda po nung sagot ninyo ma'am. Yung pagtulong po sa ating kapwa. Partner? Ayun, so napakagandang talakayan yan, Doc. Bago po tayo magtapos, maaari po bang magbigay po tayo ng mensahe sa ating mga manonood dito sa serbisyong CFO na patuloy na naglilingkod para sa mga Pilipino saan mang panig ng mundo? So, magaan at masaya po sa loob kung nakakatulong po tayo sa kapwa. So, wag po tayong mag-atubili. It does not have to be big. Konting abuloy lang po sa kapwa, sa pamilya, at sa nakakarami ay pagpapalain po tayo ng Panginoon. So, salamat po. Maraming salamat po, Doc LV Barroso, sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa ating programa ngayong araw. Maraming salamat po, Doc, at napakahalaga po talaga ng ginagawa ninyo at ng FATF para sa ating bayan. At syempre, dun sa advokasya natin, lalo-lalo na against TB. Maraming salamat po, Doc. At
Ngayon po, take na rin namin itong pagkakataon na to na pasalamatan ang ating mga live viewers, ang ating mga listeners sa ating Facebook pages at of course sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Maraming salamat po. At salamat din po sa pag-imbita sa atin. At nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahim papawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko, CFO, kasama mo saan man sa mundo. hanggang sa muli ito ang Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Salamat po. Thank you so Doc much, LV, Doc Alvin. thank you. Offline na, Thank you po. Opo. so there was one question that was so important that I think we did not yung question mo na yung